ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ating mga guro ay ang nagsisilbing pangalawang magulang natin. Sila ang nagsisilbing gabay at katuwang sa ating pag-unlad. Ikaw, ano ang naging karanasan mo sa mga guro mo na nagbibigay hugis o direksyon sa iyong pagkatao? Dear Papa Dudut, ako po si Daniela pero tawagin niyo na lamang po akong Dani. Isa po akong private tutor at tuwing hindi ako nagtatrabaho ay pastime ko na po talagang makinig sa Barangay LS. Sa Facebook kung live at sa YouTube naman para sa mga replay. Tuwing nakikinig ako sa programa ninyo ay para akong nasa ibang dimensyon. Nawawala ang pagod ko lalo na kapag naririnig ko kayo, Papa Dudut. Actually, co-worker ko yung unang nag-introduce sa akin sa programa ninyo. Kasi siya rin dati ang laging nakikinig sa Barangay LS noong teacher pa ako sa isang eskwelahan. Hindi ko rin po pinalampas ang bawat episode ng show ninyo. Noong bata pa ako ay malinaw na sa akin na gusto ko talagang maging isang teacher. Laging akong natutuwa at nakakaramdam ng satisfaction kapag tinutulungan ko ang mga kapatid ko o kaibigan ko sa mga homework nila. Kaya noong nag-college na ako ay kumuha ako ng Bachelor of Science in Education major in English. Naalala ko pa natutol ang mga magulang ko kasi ang sabi nila ay mababa daw ang sahod ng teachers. Lalo na kung nagsisimula pa lamang. Pero pinaglaban ko talaga. At sa uli ay sinuportahan nila ako. Nang nakapagtapos na ako ay sobrang saya ko at sobrang proud ng mga magulang ko. Nung naglakad ako sa stage para tanggapin ang diploma ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pagkatapos ko makagraduate, naging private tutor muna ako ng ilang taon. At minahal ko ang pagiging tutor. Pero umabot na ako sa punto ng buhay ko na gusto ko na makapagturo sa isang classroom setting. Kaya naman nag-apply ako sa isang private school na 15 minutes lang ang layo mula sa bahay namin. Alam nating lahat kung gaano kahirap mag-commute sa Metro Manila. Kaya naisipan ko na mga panahon na yon na doon na lamang muna ako sa private school malapit sa amin mag-apply. Grabe ang saya ko noong natanggap ako. Hindi kalakihan ang sahod sa private school kumpara sa public school pero mas nangibabaw pa rin ang excitement ko na makapagturo. Kasi yun talaga ang passion ko. Alam ko na ito ang tamang landas para sa akin. Ang kasiyahan ko sa pagtuturo at ang impact na maiiwan ko sa mga estudyante. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. Nung unang araw ko sa private school ay mainit ang pagtanggap sa akin ng principal. At pagkatapos ng usapan namin ng principal, dumiretso na ako sa faculty room. At doon ko rin nakilala ang kapwa teacher ko na si Mike Papadudut. Hi, ikaw yung bagong teacher, di ba? Nice to meet you. Mike nga pala. Hi Mike, nice to meet you. Ako si Daniela pero Dani na lang for short. Saang school ka nga pala galing, Dani? Ay, first teaching experience ko to. Seryoso? Oo, I mean, may experience ako sa pagiging private tutor pero first time ko magturo sa isang classroom setting. Kinakabahan nga ako eh. Sa umpisa lang yan, promise. Bigyan mo ng 2 to 3 months. Pinapangako ko sa'yo, masasanay at magsasawa ka rin. Naku, hindi naman siguro. Bata pa lang ako, alam ko na talaga na mahal ko yung pagtuturo. At nung naging private tutor ako, never naman akong nabagot o na-burnout. Pero kinailangan ko lang talaga mag-apply para mapakinabangan ko rin naman yung diploma ko, diba? Kung sa bagay, gets ko rin naman point mo. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na magkaibang experience ng pagiging tutor at teacher. Dito, marami kang students na kailangang asikasuhin. Kailangan mo talagang isa-isahin yung mga yan. Kung sa bagay, ilang taon ka na ba nagtuturo dito?
Siguro magti 3 years na. Wow! Kaya nga naman ako sa'yo. May advice ka ba para sa katulad ko na baguhan? Mahaba ba yung pasensya mo? Oo naman, bakit? Nako, mas kailangan mo pang habaan yan. Ito naman, para mo naman akong tinatakot eh. Hindi naman. Naninigurado lang na handa ka na sa gera. Sira ka talaga. Pero seryoso, ang gaan mo kausap kahit papano nawala na yung kaba ko. Thank you ah. Ano ka ba? Wala yun. May tatanong sana ako, sana wag mong masamain ha. Bakit dito ka nag-apply? I mean, di hamak na mas malaki yung sahod sa public school. Ah, malapit lang kasi yung bahay namin dito. Aanin ko naman yung malaking sahod kung stress na stress naman ako sa commute, diba? Tsaka isa pa, hindi pa ako nakakapag-board exam. Matanong nga rin kita, bakit hindi ka pa lumilipat ng public school? Sa totoo lang, nakakahiyamang aminin pero hindi pa kasi ako nakapasa ng board. Tapos ganun rin, isang sakayan lang ng MRT yung inuupahan kong apartment. At natutunan ko na rin kung paano i-budget yung sahod ko. So ayan. Hoy, ano ka ba? Walang nakakahiya dyan. Pero alam mo, hanga pa rin ako sa'yo. Mukhang financially responsible ka. Bihira sa tao yan. Eto naman, konting bola mo pa, maniniwala na talaga ako sa'yo. Anyway, kung kailangan mo ng advice about sa pagiging teacher mo dito, huwag kang mahiyang lapitan ako, okay? Oo naman. Thank you ah. Nga pala, saan class ka naka-assign? Doon ako na-assign sa senior high. Ako yung magiging advisor nila for this year. Patay. Ano yun? Medyo sakit sa ulo kasi yung mga senior high students. Palibhasa, graduating na, kaya ayan. Yung iba hindi na nakikinig sa klase. Literal na pasaway. Pero I'm sure na kakayanin mo naman yan. Siguro magbibigay na lang ako ng masayang activity sa mga batang yun para magandang first impression ko sa kanila. Ako nang bahala, magagawan ko rin ng paraan yan. Mukhang ready ka na nga. Kaya mo yan, Teacher Danny. First day of school, kaya ko to. Positive lang. Huwag ka nang kabahan. I'm sorry kung medyo tinakot kita. Hindi naman kasi yun yung intensyon ko eh. Gusto ko lang talaga na maging handa ka. Pagpasok mo kasi dito sa faculty room, nararamdaman ko na medyo tensyonado ka. Kaya kita nilapitan. At na-appreciate ko yon. Thank you, Mike. Walang anuman. At nga pala, saan ka magla-lunch mamaya? Dito na lang siguro sa faculty room. Sabi ko na nga be, samahan mo na lang ako mamaya para di ka mag-isa dito. Wala kasing kumakain na teacher dito tuwing lunch. Ay, nakakahiya naman. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Sino pa ba magtutulungan dito kundi tayong mga teacher? Basta antayin na lang kita dito mamaya para sabay na tayong lumabas para kumain. Sige na nga. Anyway, mauna na ako sa'yo ah. Kailangan ko na pumunta sa classroom para makilala ko na yung mga students ko. Thank you, Mike. Kita-kits na lang mamaya. Good luck sa first day mo. Sobrang gaan ang unang araw ko sa pagtuturo, Papa Dudut. Talaga namang nagpapasalamat ako na si Mike ang pinakaunang tao na nakasalamuha ko sa faculty room. Siya yung klase ng tao na pakiramdam mo ay parang barkada mo lamang yung kausap mo. Yung kahit na anong gusto mong sabihin ay hindi ka mahihirapan dahil hindi mo mararamdaman na hinuhusgahan ka. Pero noong araw na yon ay parang may napansin ako kay Mike na hindi na siya ganon kasaya sa trabaho niya. Siguro ay dahil nga sa 3 taon na siya rito. Marahil ay nakakaramdam na siya ng burnout. Pero kahit na ganoon ay hindi siya naging masungit at sobrang professional pa rin siya sa lahat ng nakakausap niya. Doon ko naisip na sobrang importante na pahalagahan natin ang mga teachers. Kasi kahit na may mga pinagdadaanan sila, karamihan sa kanila ay kayang-kaya pa nilang maging masaya at passionate sa ginagawa nila. Tungkol naman sa first day ko sa pagtuturo ay tama yung sinabi ni Mike na medyo pilyo yung senior high students. Medyo magulo sila pero nakuha ko naman ang loob nila. Naging approachable akong teacher at hindi ko naman pinipilit na magmukhang matigas o seryoso agad. Pero inilinaw ko sa kanila na hindi ko ito tolerate ang disrespect at may mga boundaries na kailangang respetuhin. At so far ay naging maayos naman ang trato sa akin ng mga estudyante ko. Pero Papa Dudut, may napansin akong isang estudyante na palaging uma-absent. Si Janine. Sobrang nag-worry ako dahil 3 araw na siyang hindi pumapasok.
Hindi ko maiwasang magtaka at unti-unting nagkaroon na ako ng pangambang may problema siyang kinakaharap. Noong tinanong ko ang mga kaklase niya ay parang walang gustong magsalita. Kaya hindi ko na rin sila pinilit. Hindi ko pa nga alam kung paano tutulungan si Janine kung hindi ko siya makakausap. At baka may dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. Yung mga tanong na patuloy na umiikot sa isipan ko. May sakit ba siya? May pinagdadaanan ba siya sa bahay? May dahilan ba siya kung bakit siya hindi pumapasok? Ay patuloy na naging isang mabigat na alalahanin para sa akin bilang isang guro. Parang bilang guro may obligasyon akong maging maalaga at makiramay sa mga estudyante ko. Kaya nga parang nanay ang pakiramdam ko. Nagmumuni-muni sa kung ano ang kalagayan ng isang estudyante. Noong bumalik ako sa faculty room noong break time ay hindi pa rin mawala sa isipan ko si Janine. Mas tumindi ang concern ko bilang teacher. Napansin ni Mike yung pagkabahala ko noong mga panahong yon, Papa Dudut. Laban lang. Uy, okay ka lang? Okay lang naman ako. Kaso, pakiramdam ko magkaka-sore throat na ako eh. Ang hirap pala mag-manage ng 24 students sa isang klase. Pero kamusta naman mga students mo? Eto, okay lang naman mga students ko. Pero may isa kasi akong student na magpo 4 days nang hindi pumapasok eh. Siguro oras na para kausapin ko yung principal tungkol sa student na yun. Nababahala na kasi ako eh. Baka may nangyari ng masama doon. Diyos ko po, sana wala naman. Mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy mo. Si Janine ba? Ay, paano mo nalaman yan? First year at second year students lang naman ang mga tinuturuan mo ah. Naging student ko si Janine ng 2 taon. Matinding sakit sa ulo yung batang yan. Uy, teka lang. Baka pinag-iinitan mo lang itong mga senior high kasi naaasar ka sa pagiging pilyo nila ha. Naku Mike, lubayan mo nga mga estudyante ko. Hindi ako nagbibiro, Danny. Hindi mo pa nararanasan ang kamandag ng batang yon kasi hindi mo pa siya nakikita at nakikilala. Uy, sobra ka naman magsalita. Ang harsh naman yata ng judgment mo para pagsalitaan ng mga bata ng ganyan. Diyan ka nagkakamali. Wala na ginawa ang batang yon kung hindi pahirapan ng lahat ng tao na nasa paligid niya. Binabastos niya mga teachers niya ng harap-harapan. At may isang beses pa na nahuli ang umiinom ng alak kasamang barkada sa likod ng school during school hours. At minsan ko na rin nahuli yan na nag-cheat sa exam. Sinulat niya lahat ng answer sa hita niya. Tapos nung sinabihan ko siya na itaas niya ng konti yung palda niya, pinangalandakan niya sa buong classroom na manyak ako. Uy, totoo? Seryoso ka? Hindi lang yan. Gusto mo malaman kung bakit malakas ang loob ni Janine? At kung bakit hindi siya nabibigyan ng disciplinary action? Bakit? Nanay niya mismo yung principal. Eh, kung ganun, siguro nga oras na para kausapin ko yung nanay niya. Danny, sa tingin mo ba hindi na namin ginawa yan? So ano nangyari? Huwag mo sabihin wala man lang kayo napala. Palaging pinagtatakpan ng nanay niya yung mga kabulastugan niya. Yung ibang teachers nagre-resign na lang kasi hindi na kinaya yung mga pinaggagawa ni Janine. Mike, kalokohan naman yata yan. Tayong nakakatanda dito, dapat tayong nagdidisiplina sa mga batang yan, lalong-lalo na kapag nasa loob ng campus. Madali lang sabihin yan. Pero karamihan sa mga teachers hindi na nag-aabala pa kasi hindi naman ganun kalaki yung sinasahod natin dito. Yung iba lumilipat na lang sa school na mas may magandang offer kaysa mas stress sila sa pangukonsinti ng principal sa anak niya. Hindi ko nga alam kung paano ko natagalan yung batang yun eh. Nagpapasalamat na lang ako nung nawala siya sa klase ko simula nung nag-3rd year siya. Teka lang, since kailan pa to? Simula nung 1st year pa lang siya, ganyan na talaga yan. Sandali lang. So sinasabi mo, matagal niya na tong ginagawa pero nakakapasa pa rin siya sa mga subjects niya? Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagsisialisa ng mga teachers dito. Dahil pinagbabantaan ng principal ang mga teachers tuwing hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawang pagsumbong ng mga teachers sa anak niya. Pinagbantaan ka rin ba niya? Oo. May isang beses na nahuli ko si Janine na gumagamit ng cellphone sa klase ko nung 1st year high school pa lang siya. Kinumpiska ko yung cellphone niya at sinabi ko sa kanya na makukuha niya cellphone niya pagkatapos ng klase. Tapos ayun, binato niya ako ng bag. Pumunta ako sa principal para i-recommend na isuspend si Janine ng ilang araw.
Pero ang sabi ng principal, ayusin ko na lang daw yung trabaho ko kung ayaw ko masisante. Kaya pala parang walang pakialam yung mga kaklase niya kahit ilang araw na siyang absent. Tapos tuwing tinatanong ko sila tungkol kay Janine, hindi sila nagsasalita na parang iniiwasan na lang nila si Janine. 5 babae lang ang nakakatiis sa pag-uugali ni Janine. At yun ay ang barkada niya. Pero sa tingin ko, mababait naman ng mga batang yun. Si Janine lang naman tong bad influence sa kanila eh. Agree naman ako sa lahat ng sinabi mo. At sobrang malitong ginagawa ni Janine na paglabag sa school guidelines at yung ginagawang pangungonsinti ng nanay niya sa lahat ng ginagawa niya. Pero Mike, kailangan nating bigyan ng benefit of the doubt yung bata. Benefit of the doubt? Bakit naman? Kasi sa tingin ko, may pinagdadaanan yung bata. Obvious naman na hindi siya natutulungan ng nanay niya sa mga pinagdadaanan niya kasi palala ng palala yung behavior niya eh. Danny, kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam. May balak na rin akong umalis sa school na to kapag nakapasa na ako ng board exams. At kung ako sa'yo, mag-take ka na rin ng board exam para mas malaya tayong makakapili ng school na applyan. Hindi itong pinagtitiisan natin ng mga pag-uugali nila dahil wala tayong choice. Nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin ni Mike noong mga panahong yon, Papa Dudut. Sobrang kinilabutan ako sa mga bagay na nangyayari sa school na hindi ko alam noon. At hindi ko inakala na may ganitong mga nangyayari sa paligid ko. Sa totoo lang ay parang ang layo sa normal na buhay estudyante ang mga kwento ni Mike tungkol kay Janine. Kaya't hindi ko maiwasang mag-alala at magtaka. Pero ang pinakamalakas na nangibabaw na nararamdaman ko ay ang lungkot at awa para kay Janine. Sa mga kwento pa lamang ni Mike ay ramdam ko na hindi siya lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Parang may mga bigat siyang pinagdadaanan na hindi ko kayang lubos na maintindihan. At nararamdaman ko na hindi niya kayang iparating ang kanyang nararamdaman sa ibang tao. Yung mga hindi magandang ginagawa niya, para bang yun ang tanging paraan niya para maiparating kung gaano siya nasasaktan at kung gaano siya ka-frustrated sa mga nangyayari sa buhay niya. Para bang ang lahat ng ito ay mga signal ng kanyang pasakit na hindi marinig o maintindihan ng iba. Pagkatapos ng 1 linggo, Papa Dudut, ay pumasok na rin si Janine sa klase ko. Halata na walang lumalapit o kumakausap sa kanya, maliban na lamang sa 5 kaibigan niya. Nung una ang pagkakataon kong makita si Janine ay parang hindi siya interesado sa lecture ko. At nung nagpa-quiz ako ay hindi siya nagpa-participate at inirapan niya lamang ako. Aaminin ko po na sobrang napikon ako sa batang yon. Sa mga taon na naging private tutor ako ay hindi ko pa kailanman nararanasan yung ganong klase ng ugali mula sa mga tinuturuan ko. Pero bilang guro, kinailangan kong magpakatatag. Kailangan kong isantabi ang emosyon ko para magkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa kung saan siya nanggagaling at kung bakit ganon siya. Si Mike naman po noong mga panahong yun ay patuloy akong binabalaan at pinapayuhan na umiwas na lamang sa drama ni Janine at sa ina nitong principal dahil mauubos lang daw ang pasensya ko kung papatulan ko pa. Pero hindi ko po maatim na basta-basta na lamang akong babastusin ng sarili ko pang estudyante. Kaya naman nag-isip na po ako ng action plan sa susunod na gagawin ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumala ng lumala ang ugali ni Janine sa harapan ko, lalo na sa klase ko. Nung una ay parang iniirapan lamang niya ako at medyo pinapakita na hindi siya natutuwa na nagle-lecture ako. Pero habang tumatagal ay mas lumalala. Gumagamit na siya ng cellphone sa klase ko ng harap-harapan. At kahit ako'y nagtuturo, hindi siya nahihiyang ipagpatuloy ang paggamit niya ng phone. Kapag nakatalikod ako ay may sinusulat sa whiteboard at madalas kong napapansin na lumalabas siya ng classroom at hindi na bumabalik pa. Naiisip ko na magsumbong sa principal pero base sa mga ikinuwento ni Mike sa akin,
naisip ko na baka wala rin namang mangyayari. Parang sila pa nga yung pinapagalitan. Kaya parang nawala na ako ng gana na magsumbong. Parang wala nang silbi kung kakausapin ko yung konsentidora niyang nanay. Kasi kung ganon lang din naman, wala ring magbabago. Palagi ko siyang sinusubukang kausapin si Janine. Pero hindi niya ako tinitignan at parang nagpapanggap na hindi niya ako nakikita. Nung una, Papa Dudut, ay tinitiis ko na lamang at nananahimik na lamang ako. Pero Papa Dudut, dumating ang isang pagkakataon na talagang hindi ko na kayang baliwalain. Isang araw habang nagdidiscuss ako ay napansin ko na parang may mali kay Janine. Kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi niya. Tawa siya ng tawa tapos sabala sa kakachika kasama ng mga kabarkada niya. Tapos ay napansin ko na sobrang pula na ng mukha niya at may hawak pa siyang malaking tumbler. Doon ko na talaga naisip na may hindi tama. Kaya huminto ako saglit sa pagdidiscuss. Inagaw ko yung tumbler mula sa kanya at inamoy. At doon ko nga nakumpirma na alak pala ang laman noon. Nang mga panahong yun ay talagang naisip ko na parang tinatapon na lamang ni Janine ang sarili niyang kinabukasan. Hindi ko na kayang manahimik at magpatuloy na lamang na walang ginagawa habang nangyayari lahat ng ito sa harapan ko. Kung hindi ako kikilos, parang magiging bahagi na rin ako ng hindi tamang nangyayari. Kaya tinigil ko muna ang lesson, pinag-self-study ko yung ibang mga estudyante ko at hinila ko si Janine palabas ng classroom para makapag-usap kami ng kami lamang. Kailangan ko siyang kausapin at kailangan ko ring malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Ano ba? Bitihon mo nga ako. Umakahila ka naman. Aray! Hoy Janine, matagal na kitang pinagpapasensyahan at matagal akong nanahimik sa mga kawalang hiyaan na pinagagagawa mo sa klase ko. Pero ito, hindi ko na ito mapapalampas. Alam mo ba na pwedeng kitang ipasuspend sa ginawa mong pag-inom ng alak sa klase ko? At bakit? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa principal? Gusto mo tulungan pa kita? O eto, cellphone ko. Hanapin mo na lang sa contacts ko yung nakapangalan na Mommy. Senior high ka na, Janine. Isang taon na lang at gagraduate ka na. Yun na kung makakagraduate ka. Sa tingin mo ba may matatakbuhan ka pang mommy sa college kung sakali man na makapagtapos ka ng senior high? Pinagbabantaan mo ba ako na hindi ako makakapagtapos? Hoy Daniela, subukan mo lang talaga na ibagsak ako sa subject mo at sisiguraduhin ko na makikita mong hinahanap mo. Janine, yung bunganga mo! Amoy alak, I know. Janine, makinig ka sa akin, ha? Kung meron man dito ang gusto na makapagtapos ka, ako yon. Sa tingin mo ba hindi ako naaawa o nasasaktan para sa'yo tuwing naririnig ko yung mga sinasabi ng ibang teachers at students tungkol sa'yo? Ano bang alam mo sa buhay ko, ha? Wala kang alam at wala kang pakialam. Siguro nga, pero isa lang ang alam ko. Hindi valid na reason yung nararamdaman mo para pahirapan at saktan mo yung mga taong nasa paligid mo. Kung gusto mo i-share mo sa akin yung nararamdaman mo, nandito lang ako para pakinggan ka. Pero kung ayaw mo magsalita, irerespeto ko yan. Gusto ko lang na maka-move on ka na sa phase ng buhay mo na to. Gusto ko na magbago ka na once nakatungtong ka na ng college. Pero, Janine, kailangan mo maintindihan na kailangan mong pagtrabahuhan ng maayos yung grades mo para makapasa at makagraduate ka. Sino ba may sabi sa'yo na gusto ko mag-college, ha? Napaka-assuming mo. Nanggigigil ako sa'yo, intrimitida. Kung hindi ka magka-college, anong gagawin mo? Magmumukmok at tutunganga ka na lang sa bahay ninyo? Labas ka na doon, ma. Oops, I'm sorry. Ibig ko sabihin, Teacher Danny. Janine, sabihin mo nga sa akin, aside sa uminom at magbulakbol, ha? Ano ba usually ginagawa mo sa free time mo? Bakit mo naman naitanong yan? Walang mawawala sa'yo kung sasabihin mo na lang sa akin. Mahilig akong magsulat ng sarili kong stories. Oh, okay. Maganda yan. Anong klaseng stories naman?
Horror stories, love stories, mahilig ako magsulat. Teka, sandali lang. Saan ba papunta tong usapan na to? Aware ka naman siguro na hindi ka nagpa-participate ng maayos sa klase ko, di ba? Binabaliwala mo yung quizzes natin, hindi ka nagsasubmit ng projects, at kadalasan nagka-cutting classes ka pa. O ano nga yun? Bibigyan kita ng pagkakataon na makabawi sa mga na-miss mong quizzes at projects. Since homeroom at English teacher mo naman ako, bibigyan kita ng 2 weeks para gumawa ka ng 200 pages na novel. Ikaw bahala kung anong klaseng story ang gusto mong isulat at ako na mismo mag-grade ng project mo. Everything from grammar, punctuation marks, sentence construction, at kahit yung flow ng story mo, iche-check ko. Seryoso ka? Bibigyan mo ko ng ganitong klaseng project? Kasasabi ko lang, di ba? Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Wala na akong ginawang tama sa klase mo. And ito yung first time na may teacher na nagbigay sa akin ng ganitong klaseng konsiderasyon. Oo, aaminin ko na pipikon ako sa'yo at nauubos ang pasensya ko tuwing tinatarayan mo ko sa klase natin. Pero naniniwala ako na walang bata na pinanganak na masama. At siguro ito na rin ang opportunity na ma-express mo yung tunay mong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat. O, di ba? Mararamdaman mo na nga ang satisfaction ng pagsusulat, nakabawi ka pa sa subject ko. Thank you. And I'm sorry kung naging masama ako sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, gusto na kita. Cool ka naman pala eh. Pinapatawad na kita. Basta wag ka nang pasaway sa klase ko, ha? Susubukan ko. Janine. Joke lang. Oo, promise. Good girl na ako simula ngayon. Nga pala, kailan mo natuklasan na mahilig ka pala magsulat? Maaga kasi kaming iniwan ng tatay ko. Habang lumalaki ako, yung mommy ko naman halos walang time para sa akin. Umuwi na lang si mommy kapag matutulog na kasi sobrang busy ng trabaho niya bilang principal. So yun, gumagawa ko ng sarili kong kwento na kunwari nagkabalikan daw si na mommy and daddy o kunwari maayos ang relationship namin ni mommy. Parang ganun. So, ibig mo sabihin hindi kayo bati ng mami mo? Oo, matagal na. Alam mo, pwede mo kong kausapin after class. Willing ako makinig. Na-appreciate ko yun. Thank you, Teacher Danny. Syempre naman. Pero sa ngayon, kailangan na natin bumalik ng classroom. Lapitan mo na lang ako pagkatapos ng klase mo, okay? Sige po. Halika na. Pagkatapos ng klase ay lumapit sa akin si Janine at tulad ng napagkasunduan namin, ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nararamdaman at pinagdadaanan niya. At doon ko napagtanto ang mga bagay na hindi ko noon lubos na naisip. Napag-alaman ko na ang dahilan kung bakit parating pinagtatakpan ng principal si Janine ay dahil gusto niyang makabawi sa anak niya. Sobra siyang nagigilty dahil madalas ang tita pala ni Janine na nag-aalaga kay Janine noong bata pa siya. Habang ang nanay niyang principal ay laging abala sa trabaho. Dahil dito ay lumaki si Janine na malayo ang loob sa kanyang tunay na magulang. Kaya nagkaroon siya ng mga sama ng loob dito. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon ng nanay ni Janine na makasama ang anak niya sa iisang eskwelahan, halata na gagawin niya ang lahat upang makabawi sa anak. Kahit na alam niyang mali ang paraan niya ng pagbawi. Ngunit habang nag-uusap kami ni Janine ay nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon ni Janine. Hindi ko lang siya nakita bilang isang estudyante kundi bilang isang batang may mga pinagdadaanan. Dahil sa pag-uusap namin na yon ay mas lalo pang gumaan ang loob ni Janine sa akin. Nawala yung dating malditang Janine at mas nakikinig na siya sa klase ko. Kinalaunan ay natapos din niya ang project na ipinagawa ko sa kanya at nakita ko kung gaano siya nagsikap. Sobrang nakakataba ng puso at nakaka-proud isipin sa mga simpleng hakbang ko bilang guro ay naging bahagi ako ng pagbabago ni Janine. Pero papadudot na guguluhan pa rin ako sa ginagawa ko noon. Tama ba na kinausap ko si Janine na parang isang kaibigan? Tama ba na pinakinggan ko ang kanyang mga personal na problema? Aminin ko hanggang ngayon ay medyo mabigat pa rin ang kalooban ko. Dapat kasi ay may mga boundary sa pagitan ng guro at estudyante. Ngunit ng mga panahong yon, yun lang ang naisip ko na kailangan kong makialam sa buhay ni Janine upang mas
maintindihan ko siya. Pero ngayon, na-realize ko na mali yung sobra kang friendly sa students mo. I mean, hindi ko naman sinasabi na dapat ay sungitan mo sila, pero gaya ng sabi ko ay mahalaga pa rin na may mga boundaries. Ilang linggo pagkatapos ng pangyayaring yon ay napansin ko si Janine na patuloy na nagtitext ng palihim habang nagdidiscuss ako. Sobra akong nadismaya kasi akala ko ay wala na yung Janine na pasaway. Dahil gusto ko talagang maging fair na teacher sa lahat. Hindi ko na pinalampas at kinonfiscate ko ang cellphone niya. Nagwala siya, nagdabog at lumabas pa ng classroom. Sobrang nakakapanghinayang Papa Dudut. Kasi akala ko ay nagbago na siya pero parang bumalik siya sa dati. Parang lahat ng mga payo at pakikinig ko sa kanya ay nawala na lang bigla. Pagkalipas ng 15 minutes noong nag-break na yung mga estudyante ko, saka ko siya hinanap para kausapin. Janine? Janine! Ano? Ba't ka nag-walk out sa klase ko, ha? I will not tolerate this kind of behavior anymore. Daldal ka kasi ng daldal. Nakakarindi. Buisit. Janine, yung bibig mo! Tungkol saan ba to, ha? Tungkol dun sa cellphone mo na kinonfiscate ko in the middle of the class? Napaka-importante ba ng ka-textmate mo ng mga time na yon at hindi na makapaghintay yun hanggang sa matapos yung klase ko, ha? Bakit mo pa ako pinagdidiskitahan? Ano bang problema mo sa akin? Janine, wala akong problema sa'yo. Labag lang talaga sa school guidelines yung ginawa mo. Pero nakita mo naman na palihim ako nagte-text kanina, di ba? Eh di sana hinayaan mo na lang ako. Abala ka. So ano? Dapat pa ba akong magpasalamat sa'yo? Kasi dati nagte-text ka sa klase ko ng harap-harapan pero ngayon patago na? Pambihira. Actually, oo. At pasalamat ka rin na hindi ka pa nasisisante kasi hindi pa kita nasisiraan kay Mommy. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Mommy pag nalaman niya na inaapi-api mo ko? Ibang klase? Alam mo, Janine, I am so disappointed. Sa tingin mo ba hindi nadurog yung puso ko nung kinailangan kong i-confiscate yung cellphone mo? Sobra ako nang hihinayang kasi para mo na rin tinapon lahat ng improvement at achievements mo. Eto na nga palang cellphone mo. Sa susunod na makita pa kitang nagte-text sa klase ko, ha? Magpasensyahan tayo. Too bad dahil akala ko iba ka kumpara sa ibang teachers dito. Pero yun pala, pare-pareho lang kayo. So ganun na lang yon? Wala ka na ba talagang pakialam sa consequences ng mga actions mo? Akala ko ba nagbago ka na? Pero look at you now! Wala ka pa rin pinagkaiba sa dati. Ang kapal din ng pagmumukha mo dahil sa ginawa mong pag-confiscate sa phone ko, para mo na rin akong pinahiya sa buong klase. Alam mo, dapat hindi mo na ako kinausap nung simula pa lang eh. Anong akala mo sa akin, ha? Sirang project na kailangan mong ayusin? Tama ka! Kasi kung alam ko lang na magkakaganito ka, dapat simulat sa pool pa lang hindi na kita kinausap na parang kaibigan. Dapat sinumbong na lang kita sa nanay mo kahit malabo na pakinggan niya kami mga teachers. So anong balak mo ngayon? Isusumbong mo ako? Ganun ba ang gusto mong gawin, ha? Oo, at hindi mo ako mapipigilan. Panahon na para may pumutol dyan sa sungay mo. Nako, Dani, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko muna ng mabuti yan. Sige ka, ikaw rin. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin kung paano ka tingnan ni Sir Mike habang kumakain kayo ng lunch nitong mga nakaraang araw? Sa tingin mo ba hindi ko nakikita yung mga pasimple niyang sulyap sa'yo? Ano kaya ang mangyayari sa'yo kapag pinalabas ko kay Mommy na nakikipagrelasyon ka sa kapwa mong teacher? Ganyan ka na ba talaga kamalisyosa, ha? Hindi ako natatakot, Janine. Kasi alam ko na wala akong ginagawang masama at tapat ako sa propesyon ko. Akala mo kung sino ka hindi makabasag pinggan, pero malandi ka rin palang haliparot ka. Hindi ko hahayaan na madumihan ang integridad ko dahil lang sa mga malisyosong akusasyon mo. Talaga lang ah? Oo, totoo. Kumakain kami na magkasabay pero wala kaming ginagawang masama. Sige, kwento mo yan eh. Pero kapag kinuwento ko na kay Mommy ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong papanigan at papaniwalaan niya? At kapag kumalat na ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong mapapahiya? Wala kang kasing sama, Janine! Ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit umaalis ang mga naging teachers yun noon. Ha?
At kung bakit walang nakakatiis dyan sa pag-ugali mo. Anyway, may offer ako para sa'yo. Makinig ka. Hindi ako magsasalita o magsusumbong kung may ipapasok ka sa bibig ko para manahimik ako. Diretsuhin mo na ako. Kulang yung binibigay sa akin ni mommy na allowance. Usually sakto lang para sa lunch ko. Kulang na kulang para sa gimmick ko this weekend. Kailangan to ng at least 3,000 pesos. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa, Daniela? Ang bata-bata mo pa pero blackmailer at extortionist ka na. Naghihintay ako ng sagot mo, so ano na? Gusto mo ng sagot? Pues hindi. Yan ang sagot ko. Wala akong ibibigay na pera sa'yo. Sure ka na ba dyan? Dani, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo na mas magiging magaan ang lahat para sa'yo kung susunod ka na lang sa gusto ko. Hindi ko kailanman gagawin ang gusto mo mangyari, Janine. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad at propesyon ko dahil lang sa mga pananakot mo. Kung sa ganon, maghanda ka na. Rest in peace na lang sa career mo. Pagkatapos po ng sagutan namin na yon ay nagpunta na muna ako sa clinic ng school kasi sobrang emotional stress na talaga ako sa mga nararamdaman ko. Hindi ko akalain na ang batang akala ko'y may pag-asa na ay siya pa pala ang tutuklaw sa akin. Hindi ko rin po maintindihan kung paano ako pinagbantaan ng isang 18-year-old. Pero totoo pong nangyari yon. Lilinawin ko lang po, Papa Dudut, na wala po kaming ginagawang masama ni Mike. Pero hindi ko akalain na ang simpleng pagsabay naming kumain sa labas ay malalagyan ng mali siya. Aaminin ko po na nag-alala ako ng sobra kasi paminsan-minsan ay parang nagpapakita si Mike ng interes sa akin. Pero hindi ko po binigyan ng pansin yon dahil gusto ko lamang talagang gampanan ang tungkulin ko bilang isang guro. At tuwing kumakain kami ni Mike ay normal lang naman kami na nag-uusap. Tulad ng dalawang magkaibigan na nagsishare ng mga kwento tungkol sa araw nila o kung ano man ang mga nangyayari sa trabaho. Kaya naman sobra po akong nabigla at nalungkot sa mga pagbibintang sa akin ni Janine. Sa mga sinabi ni Janine ay parang matagal na niya kaming pinagmamasdan ni Mike na may halong mali siya. And speaking of Janine, palala po siya ng palala at wala pa ring pagbabago sa ugali niya. Pero napuno ako noong nakita ko na vinavandalize niya yung record book ko at ni isa sa mga estudyante ay walang gustong umamin. Pero deep inside, alam ko po na si Janine ang gumawa noon kasi yung vandal na nasa record book ko ay kapareho ng sulat kamay niya. Dahil doon ay naglakas loob na po ako na magpunta sa principal para sabihin lahat-lahat ng mga nangyari sa amin ni Janine simulat sa pool. Pero gaya nga po ng inaasahan ko ay hindi po ako pinaniwalaan. Binaligtad ako ni Janine at sinabi niya sa nanay niyang principal na nakikipag-relasyon daw ako kay Mike sa loob ng eskwelahan. Sinabi din po sa akin ng principal noon na hindi na raw niya dadalhin sa school board yung issue kung titigilan ko si Janine. At ito po yung nagbigay sa akin ng ideya na baka panahon na nga para yung school board na mismo ang kausapin ko. Baka sakaling mas may mapala pa ako. Kinausap ko po si Mike at sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari sa amin ng principal at kay Janine dahil gusto ko na kasama si Mike once na nagsumbong na ako sa school board tungkol sa corruption ng school na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko po inakala na may mas malala pa palang revelasyon akong matutuklasan noong pinuntahan ko si Mike para kausapin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkita kami ni Mike sa isang coffee shop at doon ko ikinuwento sa kanyang lahat ng mga nangyari. Yung alita namin ni Janine, pati na rin ang mga detalye ng mga pangyayari noong nagsumbong ako sa principal. Sabi ko sa kanya, nararamdaman kong parang wala na akong ibang makakapitan o masasandalan sa eskwelahan. Kaya't naisip ko na magtulungan kami para maayos ang sitwasyon.
Hindi ako nahirapan na kumbinsihin si Mike na suportahan ako at samahan sa pagsusumbong sa school board dahil alam ko na pareho kaming apektado sa lahat ng mga ito. Pareho rin kami ni Mike na nagbabalak na mag-resign ng mga panahong yon. Pareho kami ng nararamdaman mga teachers na napapagod na sa mga hindi makatarungang pangyayari at parang wala na kaming makitang ibang solusyon kundi ang mag-apply na lamang sa public school. Siguro'y napagod na rin kami sa kawalan ng hustisya sa school na yon. Wala na kaming ganang magpatuloy pa sa ganitong sitwasyon. Kaya't pareho kami na nag-decide na kailangan na naming maghanap ng bagong direksyon sa aming karera. Napansin ko rin na sa lahat ng mga kwento ko ay hindi lang nakikinig si Mike, kundi talagang nagmamasid siya. Iniintindi niya ang bawat detalye. Doon ko naramdaman na hindi lang siya isang kaibigan o kasamahan sa trabaho, kundi isang tao na may malasakit sa mga nangyayari sa buhay ko. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay yung reaksyon ni Mike nang sinabi ko sa kanya yung nagbabanta sa akin si Janine at yung plano niyang palabasin na may relasyon kami ni Mike. Nang sinabi ko sa kanya ay mukha siyang nagulat at labis na nag-alala para sa akin. Tapos sabay sinabi ni Mike sa akin na may natatanggap din siyang mga kakaibang mensahe sa Facebook. Mga mensahe tulad ng magsama kayo ng kabit mo at lubayan mo yan kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Kinilabutan ako, Papa Dudut, kasi parang may koneksyon yung mga messages na yon sa akin. Yung tono ng mga mensahe kay Mike ay parang tugma sa tono ni Janine noong sinabi niyang may relasyon daw kami ni Mike. Hindi naman kami taga-NBI kaya hindi namin alam kung sino talaga ang nagpapadala ng mga mensaheng yon at kitang-kita namang poster account yung ginagamit. Pero nang magpatuloy ang usapan namin ni Mike ay nagsimula na kaming mag-backtrack at mag-brainstorming, Papa Dudut. Dadanak ang dugo kung hindi mo pa siya lulubayan. Mike! Literal na death threat na yan, oh! Ba't hindi mo man lang naisipang i-block yan? Nawala sa isip ko to noong mga panahon na yon kasi akala ko troll lang na walang magawa. At isa pa, pwedeng-pwede ko kasuhan ng grave threat to kung sakasakali. Kaya hindi ko na binlock para marami akong ebidensya laban sa kanya. Ayaw ko sana manghusga eh, pero Pero, familiar sa akin yung tono ng mga messages na yan. anong ibig mong sabihin? Nagkaroon kami ng alitan ni Janine kanina. Galit na galit siya habang sinasabihan niya akong balande dahil palagi ka raw nakatingin sa akin. Wala namang masama doon ah. Wala naman tayong ginagawang kabulastugan. Lalong-lalo na sa loob ng school campus. Exactly! Sandali lang. May phone number ka ba ng mga students mo? May one time na kinailangan kong hingin yung phone number nilang lahat dahil dun sa field trip. Wait lang, check ko muna kung nasa GC pa. Okay, ito yon. Hanapin mo number ni Janine. Ha? Bakit? Basta, tapos copy mo. Okay, ito na. Tapos? I-paste mo sa search bar ng Facebook. Okay, gets ko na. My goodness, tama nga yung hinala ko. Connected yung number ni Janine sa account na nagpapadala ng threat sa akin. Mike, may contact details ka ba ng school board? Kailangan na natin makipag-meeting sa kanila as soon as possible. Hoy Mike, nakikinig ka ba? Kaya pala. Ano ibig mo sabihin? Kaya pala parang palagi nagpapakyut sa akin si Janine. May obsession issues na talaga yung babaeng yan. Oh no. Bakit? Kaya pala ganun na lang yung galit niya sa akin nung kinonfiscate ko yung phone niya. Natatandaan mo pa ba kung kailan mo kinuha yung phone niya? Hindi ko na matandaan yung exact time pero sigurado ako bandang 4 p.m. yun. Tingnan ko. Sent 4:13 p.m. Ikaw yung chinachat niya nung time na kinonfiscate ko yung phone niya. Long-term obsession, hatred, grudges. Mike, I think professional help ang kailangan ni Janine. Pero kailangan pa rin natin siya panagutin sa lahat ng ginawa niya. Ang dami nag-suffer dahil sa kanya at ng nanay niya.
I agree. Hindi sapat na rason yung mental illness para gawin mong impyerno ang buhay ng isang tao. So ano na gagawin natin ngayon? Gaya ng napag-usapan natin, sabay nating haharapin ng school board. Gustong-gusto ko na talaga mawala yung mag-inang yan sa school na yun bago ako mag-resign eh. Danny, alam kong hindi na normal ang pag-iisip ni Janine pero may sinabi pa rin siyang tama Ha? Ano naman yun? na may feelings ako para sa'yo. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Seryoso ako. Ang totoo niyan, all this time pinipilit ko lang talaga na itago tong nararamdaman ko para sa'yo kasi nagsisimula ka pa lang nun sa career mo bilang isang teacher at ayokong hadlangan yon. Actually, nung first day mo as a teacher, nagbabalak na nga akong mag-resign nun pero napagdesisyonan ko na gusto pa pala kitang makilala kaya pinili kong magstay. Hindi ko na alam kung kikiligin o kikilabutan ako sa confession mo na yan. Tugma kasi sa mga akusasyon ni Janine laban sa atin eh. Si Janine naman ang may problema hindi tayo. Wala akong ibang ginawa sa iyo sa school na yun kung hindi ang tabihan ka tuwing lunch at tingnan ka from time to time at walang masama dun. Bahala na si Bat. Ano yun? Sige na nga. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi kita type at hindi magaan ang loob ko sa tuwing nakakasama at nakikita kita. So, paano kung ligawan kita? Papayag ka ba? Okay lang ba sa'yo? Oo na, pumapayag na ako. Yes! Hoy, pero yung mission natin, wag mong kalimutan ha. Yung number ng board, dali. Oo naman. Ako bahala sa'yo, mahal. Ano sinabi mo? Ay, sabi ko mahal ang kape dito. Pero huwag ka mag-alala. Kasi ako na bahala sa'yo. Sagot ko na. Hay nako Papa Dudut, magsisinungaling po ako kung sinabi kong wala akong nararamdaman para kay Mike. Pero pareho naming alam ni Mike na wala kaming ginawang masama. Kung may pinagsisisihan man ako, siguro yon ay yung mga pagkakataong nawalan ako ng focus sa mga boundaries ko bilang guro. At ginawa ko yon para lamang ma-accommodate ang nararamdaman ni Janine. Na-realize ko na napakahalaga na tinitingala ka ng mga estudyante mo, na may respeto at honor sila para sa iyo, hindi lang bilang isang guro kundi bilang isang profesional. Yung moment na yon na hindi ko pinanatili ang boundaries ko ay napansin ko na naging sanhi siya ng mga hindi inaasahang epekto, kaya natutunan ko na talaga kung gaano kahalaga ang maging consistent at matibay sa prinsipyo bilang isang guro. Anyway, natuloy din ang meeting namin kasama ang school board at sa wakas ay natuldukan na rin lahat ng injustices na nangyayari sa eskwelahan na yon. Napatunayan namin ni Mike na matagal nang naghahasik ng lagim ang mag-ina sa eskwelahan. At nakumbinsi namin ang board sa katotohanan ng aming mga testimonya. Talaga namang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga naging partisipante sa board. Kasi sa kabila ng mga kalituhan at problema, napagtagumpayan din namin na ipaglaban ang tama at makuha ang hustisya. Masaya kami ni Mike na naayos na rin ang mga bagay at sa wakas ay natuldukan na ang mga maling nangyari. Pagkatapos ng hearing namin sa school board ay narinig namin ni Mike na nagtatalo si Janine at ang nanay niya sa likod ng campus. Ang narinig namin ay sinisisi ng nanay ni Janine ang sarili niya dahil sa mga pinairal niyang pangungonsinti sa anak niya. Tapos si Janine hindi pinalampas at sinabihan niyang wala daw kwenta lahat ng ginawa ng nanay niya. Papadudot, pareho kaming nagulat at nalungkot ni Mike kasi kahit sila na lang dalawa ay hindi pa rin nila maayos ang relasyon nila. Sa totoo lang ay pwede namin kasuhan si Janine ng grave threat kasi 18 years old na siya at pasok na sa kasong yon mula sa mga mensahe na sinend niya kay Mike noon. Pero dahil tapos na ang appeal namin sa school board, nag-decide na lamang kami ni Mike na mag-move on na. Parang naisip na lang namin na siguro ay mas mabuti na hindi na kami magdagdag ng kahit na anong legal na kaso o komplikasyon na makadadagdag pa sa stress at sama ng loob. Gusto na lang namin na magpatuloy ng maayos na buhay, malayo sa lahat ng mga nangyari, at mag-focus sa mga mas magagandang bagay na posibleng naghihintay
para sa amin. Pareho kami ni Mike na nag-submit ng immediate resignation, Papa Dudut. At 4 days later ay bumalik ako sa school para kunin yung mga naiwan ko pang gamit sa faculty room. At pagkalabas ko ng faculty room ay sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nag-cruise ang landas namin ni Janine, Papa Dudut. Well, tingnan mo nga naman. Janine, tapos ng responsibilidad ko sa'yo bilang teacher mo. Aalis na ako at wala ako sa mood para makipag-usap o makipag-away sa'yo. Congrats nga pala, nakuha mo na ang gusto mo. Nilalayuan na ako ng barkada ko na parang may nakakahawa akong sakit at sirang-sira na rin kami ng mommy ko. Tinanggal na si mommy bilang principal at na-expel na rin ako. Nandito na lang ako para kunin yung mga natitira kong gamit sa locker. So ano, masaya ka na ba? Ha? Magsalita ka! Janine, alam mo mismo sa sarili mo na umpisa pa lang, hindi ito ang ginusto kong mangyari sa'yo. Hindi ako nagkulang sa'yo bilang teacher mo. Plastic ka! Sinira mong buhay ko! Tigilan mo ako. Kung naghahanap ka ng taong sisisihin, humarap ka sa salamin. Kung nilayuan mo na lang sana si Mike, hindi na sana umabot sa ganito ang lahat ng to. Sobrang petty mo naman, Janine. For your information lang ha, kinasusuklaman ka ng lalaking kinababaliwan mo. Pagkatapos mo ba naman siyang tagtarin ng death threats gamit ang isang fake account? And for what? Dahil sa walang kwenta mong insecurity sa akin at yung mga akusasyon at spekulasyon mo na wala namang basihan. Akusasyon? Walang basihan? Paano mo nasasabi yan? Eh kayo na nga, di ba? Ahas ka lang talaga. Isa kang malaking sawa. Naturingan ka pa namang teacher, hayop ka. Ayan! Yan mismo ang dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa'yo. Masyado kang brat kung umasta. Akala mo sa'yo umiikot ang mundo? Pag galit ka, kailangan pati buong mundo galit din? Pag hindi mo nakukuha ang gusto mo, nagiging demonita ka. Magbago ka na. Maayos ang buhay ko noon. Pero nasira ang lahat ng yun nung dumating ka. Alam mo, sa totoo lang, nagustuhan naman kita as teacher ko nung una eh. Pero habang tumatagal, mas lalo lang nadadagdagan ang galit ko sa'yo kasi napapansin ko na dikit ng dikit sa'yo si Mike. Janine, hindi na to normal. Teacher mo mismo ang kinababaliwan mo at isa pa, ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na wala kaming ginawang masama ni Mike. And again, nag-resign na kami sa school na to nung sinagot ko siya. So meaning, wala akong nilalabag na rules. Hindi mo na pwedeng gamitin yan against me. Ginampanan ko ng maayos ang pagiging teacher ko sa inyo. Sana maging miserable kayo ni Mike. Sinusumpa ko na hindi kayo magiging masaya. Sana mamatay na kayo at sana mauna ka. Janine, bibigyan kita ng advice as your former teacher and I hope you take this seriously. Go seek professional help. Itong lahat ng pinapakita at ginagawa mo, hindi na to normal. Palagi ka nalang galit, palagi kang may sama ng loob. Hindi ka na nga makapag-focus sa sarili mong buhay kasi puro inggit at inis na lang ang pinapairal mo. Hindi ko kailangan ng advice mo. Walang kwenta sa akin yan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Ayusin mo na yung buhay mo. Ito na yung sign para makapagsimula ka ng panibago. I know na hindi naging maganda yung kinalakihan mong pamilya at environment pero hindi mo kailangan magpa-apekto doon. 18 ka na. You're old enough para gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa'yo. Actually, wala naman akong problema dito eh. Nagsimula ang lahat ng to nung nireport mo si Mommy sa school board. Dahil hindi na tama yung mga ginagawa niya at yung mga pangungunsinti niya sa'yo. Hindi mo ba nakikita na ang dami-dami niyong nasasaktan at naaapakan na tao? Kung kinaya at natiis ng ibang teachers yung baluktot niyang pamamalakad, pues ibahin mo ko. Nung nadiskubre namin ni Mike na ikaw yung nagpapadala sa kanya ng death threats, mas lalo lang lumakas ang loob ko para i-report ang lahat ng to. Alam mo, dapat ikaw na lang dinetret ko eh. Pero hindi ko ginawa kasi akala ko nung una na iba ka sa kanila. That's confession to a crime, Janine. Nare-realize mo ba kung gaano katindi at kabigat tong ginawa mo? Kung sa ibang tao mo to ginawa, malamang pinakulong ka na. Mabuti na lang at naawa pa kami ni Mike sa'yo. So anong gusto mong sabihin ko? Thank you? Magpapasalamat lang ako sa'yo pag nahawakan mo na ang magkabilang dulo ng rainbow. Manigas ka! Ang gusto ko, makita ko man lang na may konting bahid ng pagsisisi dyan sa mukha mo. Pero wala eh. Umaasa ka sa wala.
Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung nagtiwala ako sa'yo. At kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung umasa ako na magbabago ka pa. Binigyan kita ng benefit of the doubt, pero hindi ibig sabihin no nakukonsinti ko na lahat ng mga maling ginagawa mo. Kung wala ni isa sa mga teacher mo dati ang naglakas loob na putulin yung sungay mo, pues ibahin mo ko. At least, sa ginawa kong pagsumbong sa board, parang naputol ko na rin yung kalahati ng sungay mo. Sabi ko na nga ba eh, I bet tuwang-tuwa ka nung in-announce ng board na masisibak na kami ni Mommy dito sa school. Ang lungkot-lungkot mo naman. Alam mo kung ano yung totoong nakakalungkot? Yung tinutulak mong palayo, yung nag-iisang tao na handa at willing ka sanang tulungan. Goodbye, Janine. Sana magbago ka na. Yun na po ang huling beses na nakita at nakausap ko si Janine at mula noon ay bumalik ako sa pagiging private tutor. At si Mike naman ay nagtrabaho bilang supervisor sa isang call center. Mabuti na lamang po at meron pa akong contact sa mga magulang at estudyante ko noon kaya't hindi ako nahirapan na makabalik sa pagiging tutor. Habang nagtatrabaho as private tutor ay nagtake po ako ng LET o board exam para sa mga teachers. Kahit po hindi ako nag-enroll sa review center at nag-self-study lamang ako ay laking tuwa ko nang pumasa ako sa aking unang attempt. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi po nakapasa si Mike. Pero dinamayan ko pa rin siya sa kabila ng kabiguan. Bago ko po makalimutan ay hindi po pala tumigil si Mike sa panliligaw sa akin. Matapos ang isang taon, noong sa tingin ko ay pareho na kaming magkakilala, ay sinagot ko na nga po siya. Naging magaan ang lahat tuwing nakakasama ko siya, Papa Dudut. Hindi siya nagbago at yun po siguro ang dahilan kung bakit lalo ko siyang minahal. Isang taon matapos ko pong makapasa sa board exam ay nag-decide si Mike na mag-take ulit ng board exam at sa kabutihang palad, siya po ay nakapasa na rin sa wakas. Noong lumabas ang resulta ng board exam ni Mike noong December ay sobrang saya namin. Ngayon po kami ni Mike ay nagbabalak na mag-apply bilang mga teachers sa ibang bansa. Ang plano po namin ay mag-ipon habang nagtatrabaho kami doon hanggang sa makabalik kami sa Pilipinas upang dito magretiro. At kapag naging teacher na po ako sa ibang bansa ay malaki po ang tiwala ko sa sarili ko na mas magiging handa na akong gampanan ang mga responsibilidad ko bilang isang guro. Dahil sa mga naging karanasan ko ay nakakasiguro ako na mas magagampanan ko ng maayos ang aking tungkulin. Nais ko rin pong magbigay pansin sa mga guro sa ating lipunan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga guro ay may mga pinagdadaanan din at may mga pagkakataon na sila ay biktima rin ng bullying at paghihirap. Kaya po napakahalaga na maglaan tayo ng oras upang alamin ang kalagayan ng mga guro natin. Dahil sila po ay may malaking papel sa pagpapalaki at paghubog ng ating mga kabataan. Oo nga pala, Papa Dudo, tungkol naman kay Janine ay hindi ko na po siya nakita ever since. Pero may isang pagkakataon po na sinearch ko po siya sa Facebook dahil na curious ako sa kalagayan niya at doon ko po nalaman na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at may anak na siya. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa buhay ng batang yon, ngunit taimtim ko pong ipinagdarasal na sana'y magkaroon siya ng bagong pagkakataon na matutunan niyang itama ang mga pagkakamali niya. Papa Dudut, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataong may bahagi ko sa inyo ang aking kwento. Makakaasa po kayo na araw-araw pa rin po akong makikinig at manonood sa inyong show. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danny. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4